will listen to your word. Hail to you, our King. You alone are compassionate with our faults. Glory and praise to you, O Lord Jesus Christ. We have sealed our hearts, and now we'll listen to your word. The Lord be with you. And with your spirit. Proclamation from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. 6 days before Passover, Jesus came to Bethany, where Lazarus was, whom Jesus had raised from the dead. They gave a dinner for him there, and Martha served, while Lazarus was one with those reclining at table with him. Mary took a liter of costly perfumed oil, made from genuine aromatic nard, and anointed the feet of Jesus and dried them with her hair. And the house was filled with the fragrance of the oil. Then Judas the Iscariot, one of his disciples, the one who would betray Jesus, said, "Why was this oil not sold for 300 days' wages and be given to the poor?" He said, "This is not because he cared about the poor, but because he was a thief and held the money bag and used to steal the contribution." So Jesus said, "Leave her alone. Let her keep this for the day of my burial. You always have the poor with you, but you do not always have me with you." The large crowd of the Jews found out that he was there and came not only because of him, but also to see Lazarus, whom he had raised from the dead. And the chief priests plotted to kill Lazarus too, because many of the Jews were turning away and believing in Jesus because of him. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, let us reflect on our Holy Week experience as God invites us to a life of holiness, an invitation. We are invited to get more involved in the church. It is an invitation. We will be discussing with our ways for our people to participate more in the life, in the church, in celebration of the masses, our prayers, our sacraments, and worship. Focusing on these things matter and how everyone can be part of them more fully. Iniimbitahan ho tayo ngayon sa unang reflection natin sa Holy Week, ang pag-imbita ng Diyos sa atin, makiisa sa pagdiriwang sa buhay ng ating simbahan. Paano natin may pagdiriwang ang buhay ng ating simbahan? Sa mga sakramento, sa misa araw-araw, sa selebrasyon ng binyag, kasal, mga sakramento na hindi naman masyadong masaya. Halimbawa, yung anointing of the sick, yung pagpapatawad sa mga kasalanan. Pero ngayon, halimbawa, sa kasal, napansin ko, sa kasal, konti lang yung magkikipagkasal sa simbahan. Halimbawa, minsan, papansin ko, sa kasal, kunyari, yung sa simbahan, mga 57, 70, gano'n. Pero yung sa reception, 200. Tanong, saan ba yung kasal? Nasa restaurant o nasa simbahan? Ha? Simbahan. Kung nakikipagkasal ka, sa simbahan.
kung nakikikain ka sa restaurant. Pero pwede yun, di ba? Saan ang buhay ng ating simbahan? Wala sa restaurant. Kasama yun siguro later on. Nandito. Nandito sa celebration natin. Even yung mga street mass natin, yung Station of the Cross natin, kung saan-saan tayo nakakapagdasal, doon tayo nagmimisa, doon yung buhay ng simbahan. Kaya nga, gusto sana ng simbahan natin, o talagang mandato ng simbahan natin, yung ating mga pabasa hanggang Miyerkules ng midnight. Bakit? Kasi inimbita tayo, magsama tayo sa buhay ng parokya. Kasi hindi lang pabasa yung Holy Week. Ano pa? Mayroon tayong washing of the feet, yung Webes. Mayroon tayong bisita sa iglesia. Mayroon tayong veneration of the cross ng Biyernes. May Station of the Cross madaling araw ng Biyernes Santo. Mayroong veneration of the cross ng hapon. May prosesyon, Biyernes ng gabi. Mayroong vigil, Easter vigil ng Sabado ng gabi. Ang dami ng buhay ng ating ang buhay ng ating simbahan na iniimbita natin ang ating mga kasama. Ako, pakiusap ko sa inyo, tayong nagsisimba, let us invite our friends. Wala naman masama, imbitahin mo yung mga anak mo. Tara, simbata mo. Kung ayaw nila, okay lang. At least, you try to invite. Naalala ko, matagal na yung kwentong ito. Nung kindergarten ako, doon pa lang ako lumalabas sa bahay namin. Umisa, nautusan akong bumili sa tindahan. Tapos, nung kindergarten ako, parang inutusan ako sa isang tindahan na bumili. Tapos doon sa tindahan, may isang bata, nakaupo doon sa may mga lalagyan ng kanilang tinda na walis ting-ting. Pero sari-sari store na malaki. Pwede kang pumasok na ganyan. Tapos sabi niya, Deo. Tinitignan ko siya. Hindi ko siya kilala. Di ba kaklase kita? Kaklase mo ako. Ako si Ronil. Ronil Likayan. Sabi ko, ikaw? Tara, maglaro tayo. So, umuwi muna ako. Inatid ko yung pinabili namin. Pinabili sa akin. Nagbalik ako sa tindahan nila. Naglalaro kami sa tindahan. Maganda yung maglaro sa tindahan kasi ako minsan, yung nanay niya, bumibili ng isang sakong ano yun? Yung butong pakwan? Isang sako. Tapos dahil naglalaro kami, sabi ng nanay niya, refill nyo muna to, refill. Yung re-refill namin. Habang nire-refill namin, sinasampulan ho namin. No? Tapos, naglalaro kami dun sa likod ng bahay nila. Maraming prutas dun sa kanilang bakuran. Alam niyo po, hanggang ngayon, kaibigan ko si Ronil, more than 50 years na po yun. That friendship started with an invitation. Deo, di ba kaklase da ka? Tara, mamyalong ka ta. That invitation changed my life and it changed his life. Nung na-ordain ako, siya yung pinakaunang kinasal ko. At nung kinasal ko siya, naghiram sila ng upuan sa amin dahil bagong ordain ako, may bagong upuan kami. Nagpaluto sa nanay ko, binabayaran yung upuan, binabayaran yung linuto ng nanay ko, ayaw namin pabayad kasi gamit lang naman namin. Pero dahil doon, sabi ng nanay ko, pwede pala tayong magparenta ng upuan, no? Tsaka lamesa, no? 30 years ago. Nagkaroon ng business pa yung nanay ko, catering. It all started with our friendship. It's so nice when we have the capacity to invite. Wala naman masama. Sometimes you invite, they turn it down, hindi naman nawawala, the invitation remains. Alam mo, maganda pag iniimbitahan ka, when you are invited, it means you are valued. Again, the value of being invited. Huwag mong masamahin pag iniimbitahan ka. Ang dami naman nag-invite sa akin. Alam naman, pag linggo, busy tayo dito sa simbahan, nagsiserve tayo. Tapos, ini-invite akong birthday nito. Salamat, magpasalamat ka. Alam nyo, bakit? Pag iniimbitahan ka, mahalaga ka. Kaya nga sabi, please grace the occasion. Gracia.
ang pagtango mo sa iyong imbitasyon. Our parents are very conscious about invitation. They have protocols and proper ways of being invited, especially at a wedding or special occasions. Invitation is tied to the worth of a person, not via text or email or send a wedding impersonal wedding coordinator, no. The invitation recognizes and affirms the relationship when done with the utmost graciousness and thoughtful ways. Kaya nga tayo, pag nag-iimbita, parang may ritual. Hindi ka lang nag-iimbita. Ako minsan medyo, hindi naman po ako maselan, pero na-offend ako ng konti. Siguro old school na ako. Biro mo kinakasal, tapos tinext lang ako, Father, good afternoon. Pwede mo kaming ikasal sa November so and so? Tinext lang po ako. Hindi po ako sumagot. Nagpapa-importante ba ako? Hindi. I felt it could be more than that, isn't it? Pwede bang, Father, may I call? Siguro. Or may we visit you muna? Lalo na siguro, nagninong na ba kayo sa kasal tapos ninang? Tapos hindi nyo man alam, ninong ka pala? O ninang ka pala? Sinabi na lang nung nandun ka na. Parang you felt, di ba? Insulted. Yung pagpapahalaga sa ating mga iniimbitahan. There's a proper way and formal way of inviting. It is personal. And you will be guest personally, meeting them in person. The value of the ritual is being invited is an affirmation of the value of the person and the value of the relationship, ninong, ninang, special guest, as an expression of love. In fact, the word invita is the word invitare, convida in Spanish is also invitation with life. Vita is life. Vitality, vitamins, vital signs. Kaya ka convidar, to show life with. Convida is to share life with us. Kinukumbira kita, makibahagi ka sa aking buhay. Iniimbita kita, convida. Con, with, vida, life. Maging bahagi ka ng aking buhay. Binyag ng anak ko, ng apo ko, maging bahagi kayo sa buhay ng aming pamilya. Kinakasal ang aking anak, convida, maging bahagi ka ng buhay ng aking mga anak. That is invitation to share life with. Don't turn it down. Kaya Kapampangan, kumbira, convida. That's why when you are invited, don't feel bad. They want you to be part of their life. Kaya lang, napansin nyo, sa kasal, binyag, birthday, graduation, may kumbida. Masaya, di ba? Napansin nyo, pag may namatay, hindi tayo nagkukumbida. Huwag kang magalit pag di ka kinumbida. Pag may namatay. Sabihan, ay, eda ka kinumbida kasi gulong mo ilibing. Gulong. Alam mo yung gulong, yung patagulang yung invitasyon. Hindi yon. Kasi if we are deep enough in a relationship, ako naintindihan ko ito. Huwag mo sabihin, meteya pala'y daraw, kaya mo sinabi ka na ako, namatay pala si tita, ba't di nyo ako kinumbida? Hindi naman kinukumbida. Take note. Sa ating kultura, pag may namatayan, hindi tayo nagkukumbida. Ba't di nila sinabi? Huwag kayong magalit kasi it's part of our culture. Tayo na yung makialam. May sakit, kumusta na siya, nalaman mo, pumunta tayo kahit we don't have to be invited because we know we're part of life. We are part of their life. Kaya kayo naman, pag may nangyari sa mga kababayan natin, kaibigan, in their behalf, uy, hindi nyo ba alam, namatay yung inyong kumare, ang inyong sister-in-law. Kayo na ang mag-break ng news para sa iba, hindi yung pamilya. These are part of our subcultural rituals of our invitations. Again, convida means to be with in life. Con, with, vida is life. Therefore, refusal of an invitation, pag iniindihan mo, not an astra, but as alarm, iniindihan mo ko, it means you say no to my invitation.
Kaya naintindihan ko ngayon, in tao ngayon, Indiana ka, iniindihan, di ba? Kaya nilalagay natin, tatagal natin yung age, kaya Indiana na ka, na. Indian yung, pero yung salitang yon galing sa iniindihan. When you say no, when you turn down an invitation. Turning down an invitation is saying no to a relationship. It hurts when you invite with all your respect but you don't give time. Kung hindi min po kayo makapunta, please send message. Hindi kami makakapunta kasi meron din okasyon sa bahay namin. That would complement. But we will make sure minsan babawi kami, bibisita kami sa inyo. In a way, you recognize the invitation. Refusal of an invitation is saying no to love. Because an invitation is not only a celebration of the socials, para sama-sama tayong masaya, it is also not only a celebration of life, sama-sama tayo sa buhay, pati sa kamatayan. Ang imbitasyon ito ay tanda ng pagmamahal without saying it directly. Pag kinukumbida ka ng isang tao, gusto sabihin, mahalaga ka, gusto kang kasama sa buhay, at ikatlo, mahal ka. You are important. Mahal. Ang maganda sa Tagalog, Pilipino, yung mahal, importante ka. Yung mahal, you are also loved. Why refuse God's invitation? Our earthly possessions, maybe we are busy. We have no need for our praise. Yet you desire to thank you in itself is your gift. Our prayer of thanksgiving adds nothing to your greatness, but makes us grow in your love. This is actually part of Eucharistic prayer number 4. Kaya nga, kahit pa inimbitan tayo ng Diyos, hindi naman dahil kailangan ng Diyos ang ating papuri sa mga misa, dahil mahal niya tayo. And we give praise to Him. Tayo rin ang nakikinabang. Pero kung minsan, we are too preoccupied, we are arrogant enough. Kaya nga po, when we say yes, you also have to learn to say no. When we turn down an invitation, and we do miss when we refuse an invitation, we miss the precious chance to let go of the opportunity to experience the degree of joy of this kingdom. Tayo talagang nawawalan. The invitation remains. Kahit hindi ka sumama sa imbitasyon, hindi ka nagpunta, the invitation of God remains. Nananatili. Hindi nagbabago ang isip ng Diyos. It's just the same expression. Did you break the law? I am a lawbreaker. Can you break the law? Or are you the one who have broken? God's law remains. Kaya nga po, God's law will never be broken. God's will never be changed. Kaya nga po, pag iniimbita ka ng Diyos, hindi nagbabago yan. Kaya sana tayo sa simbahan natin, dito sa Holy Cross, dun sa Deca, Our Lady of Lourdes, may nagsisimbang taga St. Joseph Chapel. Meron ako nakikitang taga Margot sa San Antonio. Sana we invite. Wala naman pong masama doon. Sabi nung isang statistics, maraming mga Katoliko na bibinyagan, but they were never invited to join, to go to Mass, to participate in life. Pag birthday nyo, magsimba kayo. Wedding anniversary niyo, tara, magdiwang tayo. Sa ganitong paraan, nagiging mahalaga ang ating buhay sama-sama bilang pamilya ng Diyos. The invitation of God remains. Nothing is lost when you invite. Di ba, Chingkora, ilang batch na yung charismatic group? 7. Mayroon pa niyan sa April, no? So, nag-invite kayong charismatic? Kung minsan, hindi pumupunta yung iba, di ba? Kumisan, they turn you down. Okay lang. Invite them again. Later on, I'm sure, yung imbitasyon na yun na nanatili sa isip nila at sa puso, darating ang panahon, they would say yes. Baka hindi ngayon. Malay mo, bukas, o sa susunod na paraan. Meron tayong mga bagong EMDC dito. In-invite ba kayo maging EMDC?
Were you invited to become EMDC? May nag-imbiti ba sa inyo na mag-EMDC kayo? EMHC, di ba? At ngayon, that should change your life because you said yes to that invitation. Sharing life, invita. Ita mo, ing kawalan, pangeta mo, may katango, king panagkat ning Ginoo. Alang mawala king Ginoo, ita mo yung mawalan. God's relationship with us is an invitation. He gave us the freedom, the will to decide and to choose. It's never imposed. It's never controlling. He may fervently calls us to share in Him an invitation, sharing life to grow in love, to share in response and even responsibility. Our life in the community, family, and church. Life in the church celebrates the sacraments, our prayers, our celebration of life together in our worship, even in times of pain, illness, and death. Kaya nga po, tignan po ninyo mamaya, before we receive the body of Christ, before communion, sasabihin ng pare, "Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Blessed are those who are invited to receive Him." We are all invited to receive Jesus. Kaya sana, kung minsan may nangyayaring nasasaktan tayo, may nangyayaring parang hindi tayo welcome sa simbahan, sa mga chapel natin. Minsan sa chapel natin may nagtatampo. Sa deka, minsan may naririnig ako. Invite them always. Welcome them. Parang sinasabi ko lang, huwag kayong magsara. Huwag kayong magsara ng gate kung sakali. Kung kailangan nilang umuwi, hindi man sila kailangan kumatok. Bukas ang pinto para sa kanila. Minsan, mayroong isang anak umalis sa bahay. Alam niyo po yung stowaway, yung tumakas. Because of his anger towards his parents, nagtampo yung anak, teenager, umalis sa kanilang bahay. Naka-backpack siya. He leaves the house at midnight. Tumakas siya. Pero nararamdaman na ng magulang na gustong maglayas ng anak nila. Pero hindi nila pinigilan. Hindi nila pinagalitan. Tumakas nga yung anak. Nag-stowaway. Naka-backpack. And he left in the middle of the night habang natutulog yung mga magulang. To the surprise of the son, after a few days na naglayas siya, the son saw in his backpack the keys of the house tucked inside the bag. Nabigla siya, yung sa backpack niya, nandun yung susi ng bahay nila. Nilagay pala ng tatay niya yung susi. His father secretly inserted the keys inside his backpack to assure his son that he is always welcome to go home anytime. He does not have to knock. He holds the key. Nasa iyo ang susi. Hindi ka man kailangan kumatok. Welcome. You are always invited. You are part of the family. May God bless us all. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Please stand.